Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, kung hindi po kayo naka-subscribe dito po sa aking YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking Meta or Facebook page, Informador, napapanood rin po tayo sa Informador Meta or Facebook page. Follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang maganda dito sa bago kong mga social media platforms na ito, medyo mahaba-haba ang talakayan ko dito dahil nagko-cover ako dito ng ilang topics. Tulad ngayon, 3 topics ang ating i-cover dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko lang, patapos ka na. O dito po, mahaba-haba ang talakayan natin. At saka, ilang topics po ang pag-uusapan natin. Okay, simulan na natin. Dito muna tayo. Bigo na naman ang mga pro-Duterte senators. Parang sunod-sunod ang kabiguan nitong mga pro-Duterte senators nitong nakaraang mga araw. Nung nakaraang araw, nabigo sila sa kanilang kudeta kay Senate President Soto. Napahiya sila. Akala nila, sigurado na mapapalitan si Senate President Soto, papalitan ni Loren Legarda. Ang problema, bigo sila. Kaya, nung nakaraang araw yan. Tapos, nung isang, kahapon lang, pinipilit naman nilang harangan. Hinaharangan salan ni Marcoleta, ni Cayetano, na wag mailusot ng Senado yung Senate Resolution number 256. Yung resolution na yon, importante yon. Kasi yan yung nag-i-express ng paninindigan ng Senado na kinukundina ang mga ginawa ng China na pambabastos sa ating mga officials at sa ating mga institusyon. Alam naman natin ang ginawa ng China. Binastos si Senador Kiko Pangilinan, binastos si Senadora Risa, binastos si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Kaya nakita ng Senado na dapat manindigan ang Senado. Dapat manindigan ang Senado, kundinahin ang pambabastos ng China at ipakita ang nagkakaisang paninindigan ng Senado at ng mamamayang Pilipino. Ngayon, tinangkasan na itong harangan ni Cayetano. Maraming beses na kung ano-anong mga pagharang ang ginawa ni Cayetano. Nandyan yung pambabastos kay Commodore J. Tariela, nandyan ang pambabastos kay Senador Kiko Pangilinan, pati nga si Ronald Llamas dinamay pa. Pero sa kabila ng mga nakakasukang pinagagawa ni Cayetano na parang lumalabas, parang siya na ang tagapagsalita ng China, parang hindi na siya senador ng bansang Pilipinas. Doon sa Senado, talagang ang mga sinasabi niya para na siyang ambassador ng China sa Pilipinas. Pero sa kabila ng mga ginawang yan ni Cayetano, hindi niya napigilan na mailusot ang nasabing resolusyon. Nanindigan pa rin ang maraming senador, ang mayorya ng mga senador. Ang mga style sana ni Cayetano para mapigilan yung resolusyon, kunwari sasabihin niya, hindi naman ako pro-China, pro-Philippines ako, para ako sa interes ng Pilipinas. Huwag niyo akong tawaging pro-China ako, sabi niya. Ang gusto ko lang, maging maayos ang ating mga resolusyon na ilalabas, na wag na tayong manggatong na uminit pa daw ang tensyon sa China. Kaya dapat daw, pag-usapan muna, magkaroon daw muna ng hearing. Magkaroon daw muna ng committee hearing para pag-usapan yung resolution na yon. Kumbaga, pinipilit na Cayetano na wag munang mailusot yung resolution na yon kahapon. Kunwari, hindi naman daw siya pro-China, gusto niya lang daw pag-usapan muna ng maigi yung resolusyon na yan para hindi na daw lumalim ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Pero sa kanyang pagkukunwari na yan, obvious naman na dinidelay niya lang. Dinidelay niya yung proseso, gusto niyang patagalin pa, wag na munang maglabas ng resolusyon ng Senado at mag-hearing na daw muna ang mga kinauukulang komite. Pero ang totoo, gusto niya lang abalahin, pigilan muna. Ganon din si Marcoleta.
Ganun din si Marcoleta. Kung ano-ano, kini-question ang coordinates ng West Philippine Sea. Alin daw ba talaga ang ating teritoryo sa West Philippine Sea? Invention lang daw naman natin yung West Philippine Sea na yan. Hanggang sa bandang huli, ang sabi pa nga ni Marcoleta, ano daw, i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group dahil nakakagulo daw yan. Nasa labas na daw yan ng EEC pero kiniklaim pa natin. Hmm? Tapos sabi ni Marcoleta, hindi naman ako kontra sa China. Gusto ko lang mas malinawan ng ating mga kababayan ang issue ng West Philippine Sea. May mga ganun pa silang palusot eh. Alam niyo yung mga ganyang palusot nila Marcoleta at sa kanila Cayetano, nagkukunwari hindi naman daw sila pro-China. Ang ginagawa daw nila, gusto lang nilang mas maging malinaw ang ating paninindigan kasi pro-Philippines naman daw sila. Pero wag na daw munang ilusot yung resolusyon. Pero sa kabila ng kanilang mga maniobra na yan, hindi hindi pumayag ang mga senador. Ang majority pa rin ng mga senador, 15 yata ang pumirma. 15 ang sumang-ayon na dapat manindigan ang Senado laban sa mga pangbubuli, pangbabastos ng China sa ating mga officials at sa ating mga institusyon. Kaya nakalusot yung Resolution 256. Saludo tayo sa Senado. Hindi nagpatalo, hindi nagpadala sa mga pakulo, mga panlilinlang ng mga senador na pro-China. Ayaw nga nilang tawagin silang Chinators o Chinators. Ayaw nilang tawagin Chinators. Yun kasi yung term na ginamit ni dating Secretary Ronald Llamas. Kasi yung siyam na mga senador na hindi pumirma sa resolution, tinawag niyang Chinators. Yan daw ay nakaka-insulto sa kanila. Pero ang totoo, hindi nakaka-insulto yun sa kanila. Yun naman talaga sila eh. Chinators naman talaga sila eh. Kaya actually, nasasaktan sila dun sa tawag sa kanila. Pero ang totoo, yun naman talaga sila, pro-China. Kaya nga maraming mga netizens ang nagre-react na mabuti pa nung panahon ng Hapon, yung mga Pilipinong traidor sa bayan, yung mga makapili, nagtatakip pa ng bayong. Ngayon, hindi na. Itong mga senador na ito na pro-China, hindi na nagtatakip ng bayong sa kanilang mukha. Talagang lantaran, pinapakita nila na pro-China sila. Itong mga pro-Duterte na ito. Pero anyway, bigo na naman sila ngayon. Bigo sila sa pagtutulak ng kanilang pagiging pro-China. Bigo sila nung isang araw na mapalitan si Senate President Soto, sunod-sunod ang kabiguan ng mga pro-Duterting senador na ito. Mga kabunyog, mga kababayan, galit. Galit ang mayor at ang mga mamamayan ng bayan ng Kalayaan doon sa probinsya ng Palawan. Galit kay Marcoleta. May final na resolution ang sangguniang bayan ng Kalayaan at sabi ng mayor ng bayan ng Kalayaan doon sa Palawan, dapat alisin sa record ng Commission on Appointments sa kanilang proceedings. Alisin yung record ng sinabi ni Marcoleta kasi nakaka-insulto yun. Kapag linagay yun sa record, nakakahiya, nakaka-insulto. Kaya may hiniling, may position ang sangguniang bayan ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan at ito'y inihayag ng mayor ng Palawan, ng Kalayaan. Yung kasing Kalayaan Island Group, mayroon doong mga residente, mayroon doong mga kababayan natin, mahigit 400 yan nakatira doon. Ang mga isla na yan sa Kalayaan Island Group, may mga isla diyan na may mga nakatira. Occupied natin yung mga territories na yan. Yun na nga yung nakakahiya sa posisyon ni Marcoleta eh. Mas na-occupy pa nga natin at napoposisyonan ang Kalayaan Island Group kaysa dun sa Scarborough Shoal, Ayungin Shoal. Ito hindi, napoposisyonan talaga natin ito. Kahit pa nasa labas na ito ng exclusive economic zone, pero ito'y bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang ginagamit natin na doctrine o international law principle sa pag-claim niyan ay yung konsepto ng res nullius. Ibig sabihin, pag ikaw yung unang nakatuklas niyan at ikaw yung effectively nakaposisyon diyan, sa'yo yung lupa na yan, yung teritoryo na yan. Labas man yan sa exclusive economic zone natin, pero
Kini-claim natin yan at mayroon tayong Presidential Decree 5096 noong 1978 pa na nagki-claim tayo niyan. Sa katunayan, yung kapapasa pa lang na batas, yung 2024 na batas na Philippine Maritime Zone Act, nakalagay yan sa ating Philippine Maritime Zone Act na yung Kalayaan Island Group ay bahagi pa rin ng West Philippine Sea kasama ng mga bahagi ng Exclusive Economic Zone. Kaya nga kahibangan, sabi ni Professor J. Batong Bakal, nakakahiya itong mga posisyon na ito ni Marcoleta. Bakit gusto niyang i-give up yan? Anyway, galit ang mayor, galit ang mamamayan ng bayan ng Kalayaan. Kasi mayroong tayong munisipyo doon, yung Municipality of Kalayaan, bayan ng Kalayaan, na bahagi ng probinsya ng Palawan. Kaya ang sabi ng mayor ng Kalayaan at ng mga mamamayan ng Kalayaan, dapat alisin yun. Yung mga sinabi na yan ni Marcoleta, doon sa pagdinig ng Commission on Appointments, kung pwede alisin sa record. Kasi nakakasuka at nakakapanting sa tainga na marinig yung mga sinabi na yun ni Marcoleta. At nakakasuka rin na makita yon, nakakadismaya na makita yan doon sa records ng proceedings ng Commission on Appointments. Kaya pinapaalis nila. Sang-ayon naman si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, tama yon. Sang-ayon siya doon na alisin nga yun sa records kasi nakakahiya. Ang hindi lang nahihiya sa ganun, si Marcoleta. Sila Marcoleta hindi nahihiya sa ganun. Na nakalagay yun on record, yung sinabi niya na yun. Tinatanggi niya, hindi naman daw siya nagsabi ng ganun, pero nakalagay sa records eh. Para mo may tatanggi yun, may record ng proceedings at sinabi niya talaga yun. Kaya, ang posisyon ng bayan ng Kalayaan, sa interview ng mayor ng Kalayaan, nagpasa sila umano ng posisyon na alisin yun. Kaya nakikiusap sila sa Senado na yung record na yon doon sa hearing ng Commission on Appointments noong February 4 ay alisin kasi nakakahiya. Kapag nandun yun sa records, ay official yan na records. Hindi maganda. Kaya nakaka-insulto sa kanila na parang i-give up sila. Ang mga kababayan na natin na nakatira doon, i-give up yung teritoryo na yun. Anyway, nagposisyon na rin ang AFP. Hindi papayag ang AFP na i-give up ang teritoryo na yun. Kahit ang Malacanang nagsalita na rin, wala tayong kahit inch o isang pulgada ng teritoryo, wala tayong i-give up. O yan ang malinaw mga kabunyog, mga kababayan. Sila Marcoleta lang yata ang gustong may gini-give up na teritoryo natin eh. O ito, si Leni Robredo, mukhang parami ng parami ang nananawagan na tumakbo uli si Leni Robredo sa 2028. Nung isang araw, nakita na natin na parang nagiging usap-usapan uli si Leni Robredo sa national politics eh. Nung isang araw, in-interview siya sa Billionaire News Channel. At yung ang sa interview niya sa Billionaire News Channel, sinabi niya na nung matalo daw siya sa eleksyon, honestly daw, naghangad siya na sana magtagumpay ang administrasyon ni PBBM. Kaya parang ito, tinitingnan ito ng mga analyst, ano ba ito? Opening ng posibleng alyansa ng Pinklawan at ng administrasyon. Tapos nakipagkita siya kay Vince Dizon. Ang sabi, nagkita sila dahil ang pinag-uusapan yung mga proyektong hinihingi ng Naga City na masuportahan ng DPW. Pero alam naman natin na si Vince Dizon ay isa sa mga napipisil na posibleng pambato ng administrasyon. Pwedeng presidente, pwedeng vice-presidente. Kaya hindi rin maiwasan na pag-usapan na ang pagkikita nila ni Vince Dizon ay may politika. Pagkatapos lang ng pagkikita na yun nila ni Vince Dizon, nag-meeting ang mga leaders ng oposisyon. Nandun si dating Vice President Leni Robredo, nandun si Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros, nandun din ang dalawang kongresista ng party list ng mamamayang liberal, si Congresswoman Laila de Lima at si Congressman Chel Jokno. Nandun din ang mga pillars ng Liberal Party, si dating Senate President Franklin Drilon at dating Budget Secretary Butch Abad. Kaya tinitingnan ito na mukhang nag-uusap na ang mga leaders ng oposisyon para sa 2028. Kahit dinideny nila ito, sino namang maniniwala na hindi sila nag-usap tungkol sa 2028?
Pero itong mga nangyayari ngayon, mga bali-balita na parang dumarami ang nagtutulak kay VP Leni na tumakbo, kay dating Vice President Leni. Si Bam Aquino mismo ay nag-react. Sabi ni Bam Aquino, ah, ang alam ko maraming gusto pa ring tumakbo si VP Leni, sabi niya. Marami pa rin, mas maraming mga supporters ang gustong tumakbo si Leni sa 2028. Galing mismo yan kay Senador Bam Aquino. Pero sabi ni Senador Bam Aquino, maganda tanungin na talaga si Leni o tanungin si Leni ano ba talagang plano niya. Kahit si Laila de Lima sa isang interview sabi niya, si Leni pa rin ang pinakamalakas na posibleng pambato. Nang ini-interview niyan si Laila de Lima, katabi niya ang artistang actress na si Nadine Lostre, na isa sa mga sumuporta kay Leni Robredo noong 2022. Ang sabi ni Nadine Lostre, kung tatakbo si Leni, susuportahan niya pa rin ito. At siya, gusto niya, tumakbo uli si Leni. Kumbaga, nitong nakaraang mga araw, dumarami ang mga naghahayag na gusto nilang tumakbo si Leni Robredo. Kaya lang, yun na nga. Ang sabi naman ni Senador Bam Aquino, tanungin si Leni, ano ba ang kanyang plano? Ang problema, si Leni, wala pa namang desisyon. Wala pa namang desisyon. Si Senadora Risa Hontiveros naman, ang sabi niya naman, kung tatakbo si Leni, hindi naman siya tatakbo. Kumbaga kung wala lang pambato ang oposisyon at siya ang piliin, bukas siyang tumakbo. Kung siya naman ang tatakbong Vice President kay Leni, bukas din naman siya. Yun naman ang hinahayag ni Risa Hontiveros. Si Bam Aquino wala pang sinasabi. Pero may mga nagtutulak din kung hindi tatakbo si Leni, si Bam na lang, vice Risa. Anyway, ano na ito, nagiging mainit ng usap-usapan sa politika dahil nga malapit na. Sa susunod na taon na 2027, filing na ng Certificates of Candidacy. Kaya hindi talaga maiwasan na maging mainit na ang usapin ng politika sa ngayon. Anyway, kung ano nga ba ang plano ni Leni Robredo, wala pa, pero laging nagiging laman na ngayon ng mga usapan. Habang dumaraan ang mga araw, si Leni ay madalas pa ring pag-usapan. Sa hanay ng oposisyon, marami ang nagsasabi, si Leni pa rin ang malakas na pambato. Kaya lang, ang problema, wala namang nasasabi pa si Leni kung ano nga ang plano niya. Pero nakikita naman natin may mga meetings, may mga pag-uusap, pero bagamat hindi nila sinasabi kung anong napag-uusapan at sinasabi nila hindi pa naman daw pinag-usapan ang politika, wala namang maniniwala na mga leader sila ng oposisyon, nag-schedule sila ng meeting na nandun sila halos lahat, tapos hindi nila pinag-usapan ang politika sa 2028, medyo hindi naman kapanipaniwala yan. Pero ang isang bagay lang ang sigurado, tulad ng sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes, kung ano man ang plano ng oposisyon, dapat ngayon palang mabuo na yan. Hindi pwede yung nangyari noong 2022 elections na nag-decide si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo, ay October 2021 na, nung mismong panahon na ng filing of certificates of candidacy. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ngayon dapat hindi na. Dapat maaga pa magdesisyon ang oposisyon. Yan din ang pananaw nila ng political analyst na si Ronald Llamas at ng marami pang ibang mga leaders ng oposisyon. Anyway, abangan natin kung ano ang mangyayari. Yan ang nakikita natin sa takbo ng politika sa ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.